much levy for listening. Sa Super Radio DCWB, walang kinikilig, walang pinoprotekta, walang kayong serbisyo. Totoo, ang tabayaran ng serbisyo ng bata, pangungunahan ni Captain San Gabriel. Hataw sa hapon! CMA, Super Radio, DCWB, Balitang Tama, Balitang Totoo! Sa ikawalang pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZWB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZWB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa katanggalan ito. Mga kapuso, abay natin ito sa inyo. In 60 meters, turn left at the traffic light. Nagkakasubo ang bayan ng Mega Manila. CMA Radio at number 1 Super Radio DZWB at number 1 AM station at Barangay MS 97.1 at number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagmamalita Orly Trinidad, Yelo del Prado, Joel Reyes, Sobel at Rowena Dalmasio. Tutok na sa Super Radio DZWB at WTV. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at makakinggan ang Mas sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at Keep left at the mag-subscribe. to Seashell Lane. Spotify, hanapin ang DZBB Mas sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa In 100 meters, turn left at the traffic light. In 60 meters, turn left at the traffic light. Kapag sa balita, yun ang aming panata. DZWB, Super Radio 594. Lagi naka-alerto, serbisyo, totoo. DZWB, kapuso nyo sa radyo. Walang Continue on Causeway for 1 kilometer. walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Continue straight at this traffic light. May paninindigan, matatag maaasahan. Super Radio 594, kapag sa Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB, Super Radio. Sagutin ko lang po na Continue straight at this traffic light. Walang kung due and demandable loan account, walang active, walang administrative or legal case, nakakabayad na rin po, nakakabayad na hindi bababa sa 3 months including yung amortization bago mag-apply. At ang isa pong mahalagang parameters nito ay may net take-home pay po na hindi bababa sa 5,000. Okay, kasi ma'am, linawin ko lang po kasi yung mga idineklarang mga state of emergency, karaniwan po nasa Region 11 at 12, sila po yung talagang pinaka-naapektuhan. Pero yung inyo po sinabi buong Mindanao, basta nasa Mindanao po sila, ganun po ba? Pwede sila mag-avail? Inarapan po ng pamunuan ng CSIS sa pamumuno po ni PGM Wing Veloso na i-offer po ang emergency loan program sa buong Mindanao po. Nagkaganon po, may kamag-anak sila po ang naapektuhan. Nakahanda po ang CSIS na mag-provide ng financial assistance. Okay, doon sa mga nabanggit nyo, meron po kayo nabanggit na walang due and demandable loan account. So, ibig sabihin, dapat po wala po silang iba pang pagkakautang. Ganun po ba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Meron po sila, pwede po silang may pagkakautang pero hindi po due and demandable yung kanilang account. Meaning to say, nagpas po ng aling sa buwan, hindi po sila nagbabayad ng kanilang pagkakautang sa GSIS. Okay, so kahit meron na po sila halimbawa ay multi-purpose loan, basta
nakakabayad po sila at good standing po sila, okay lang po. Totoo po yan. Ito nga pong emergency loan program natin ay pinagkakalog natin para sa mga first-time borrowers, pwede po silang mag-hiram hanggang 20,000. Ngayon po, kung meron po silang existing na emergency loan dahil maaaring na-apektuhan po sila recently ng ibang kalamidad, pwede po tumaas yung kanilang loan ng 40,000. Pero ipa-minus po kung ano man po ang outstanding obligation nila, kaya po magkakaroon ng net loss po na 20,000. Okay, so hanggang 20,000 po ang pwedeng hiramin. Ano po yun? Sino po ang mag-determine kung magkano po yung available na loan para sa kanila? Sila po bang magtitigta or depende po yan kung marami na po silang utang o kung may matitira pa doon sa kanilang sweldo? Consider po natin dito na ang bawat Continue peso straight na at the first mahihirap traffic ay light. mayroon Then, po in 600 matirang meters, let's say turn kung left. na hindi bababa po sa 5,000 pagkatapos po nilang ma-avail ng emergency loan sa CSIS. Okay, so ito po ay available na po starting hanggang kailan po? Starting po ngayon. Opo. Naging available po ito starting June 8 nung araw po na nagkaroon ng kalamitan ang Mindanao. Continue for 400 meters, then turn left onto Pacific Avenue. Ito po ay magtatapos ng September 7 po, 2026. So malaki po yung window na pwede silang mag-avail ng emergency loan program. Okay, ano po yung mga requirements na kailangan po nilang isumite at ano po yung proseso ng aplikasyon, ma'am? Sa totoo In lang po, 200 meters, napakadali turn po left, then in 20 meters, turn left. Sapagkat sila po ay merong GSIS Patch na po ay application system po, doon lang po In sila 90 pwedeng meters, mag-file ng turn kanilang loan. At kapag ito po ay naaprubahan ng kanilang agency, authorized officer, or ng HR po nila, within 3 working days po, marireceive po nila electronically, register po ang process po nila sa kanilang emergency In loan. They 300 do not have meters, to you go to arrive our at your GSIS destination. offices to file their loan. Ganun po kadali. Samantalang, pero meron din po tayo, kung nagbibigay din po tayo or nag-a-assist din tayo doon sa mga nagpa-file ng personal kasi po maaaring wala po silang internet at dahil alam po natin meron silang pangangailangan, tinatanggap din po natin ang application nila over the counter, lalo na po kung hindi pa naka-up yung kanilang internet sa kanilang mga lugar. Yun nga po ang tatanungin ko kasi may mga lugar po doon, halimbawa po sa Sarangani. Sarangani. Opo, wala pong mga signal. So pwede naman po silang pumunta sa kahit anong sangay ng GSIS. Opo, totoo po yan. Kahit po sa ang sangay na malapit sila, 173 po. tatanggapin po ang kanilang application form. Kamustahin ko na rin po, meron po ba kayong mga tanggapan, mga opisina ng GSIS na naapektuhan? O bukas naman po lahat? Sa awa po ng langit at ito sa operational po lahat, nagkaroon po tayo ng isang branch po ng General Assembly. Ay, okay na po. Thank you. Thank you po. God bless po. Pero sila po ay back to normal na po. Meron po mga Mabait sila, contact pero- tayo na nag-a-assist sa kanila. Okay, yung ating mga pensioners, so pwede Ayan, po so silang maraming pumunta salamat kasi po iba po sa ayaw panonood. talaga nila Hanggang ng sa muli mga- po, ingat. God yung bless. mga yung mga app Paalam na po yan, muna. no? Pansamantala tayo ay gagawa ng So, ibang pwede po video silang sa ating magpasin susunod na sa misyon. inyong mga kawani. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. Paalam po. Ang ating mga kapwa-kawani. Ang ating nga po palang GSIS Pass ay 24/7 available po ito anytime, anywhere. Yun po yung isang advantage nito. Hindi na kailangan mapunta sa office. Pero kung nahihirapan po sila na mag-access, meron po tayo personnel at meron din po tayo tinatawag na distance center na kung saan may available po na mga tablet sa aming mga opisina. May mga mag-a-assist po para lang sa ganun. Yung GSIS Patch ay naibibigay sa pagkakalog sa kanila ay natutulungan din po sila through our offices. Siguro paalala na lang din natin, VP Rachel, dun sa mga senior citizen na kung sila po ay magpapatulong dun po sa talagang authorized na mga GSIS employees o di kaya sa kanilang mga halimbawa anak nila o apo na pinagkakatiwalaan, huwag ibibigay yung mga datos nila no, kung kani-kanino.
Totoo po yan dahil mahalaga po na proteksyonan po natin ang ating datos, lalo na po yung ating mga PIN, kung magwi-withdraw po dahil tayo po dapat ang nakakaalam lang nung mga sensitive na information pong ito. Okay, balikan ko lang po yung emergency loan. Ay, ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Payment Paalam. terms